Cindy, huwag kang magkakamaling pumasok sa loob. Masasaktan ka lang. Maawa ka sa sarili mo. Humarang si Robert, ang personal bodyguard ng boyfriend kong si Jason, sa tapat ng pinto ng VIP suite. Baka sa mukha nito ang pag-aalangan, pero tinabi ko ang braso niya ng buong puwersa. Naririnig ko ang pamilyar na tawanan sa loob, isang tawang matinis at puno ng pangungutya. Tawa yun ng pinsan kong si Beatrice. Umalis ka sa daan ko, Robert. Ngayon din. Banta ko, ang boses ko ay nanginginig sa galit, pero ang puso ko ay parang pinipiganan ng kaba. Pagbukas ko ng pinto, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang boyfriend ko sa loob ng 3 taon, si Jason De Torres, ay nakayakap kay Beatrice sa sofa. Ang mga kamay niyang dati ay sa akin lang humahawak ng mahigpit. Nasa bewang na ngayon ang pinsan ko. Ang masakit pa, suot ni Beatrice ang engagement ring na dapat ay ibibigay ni Jason sa akin sa anibersaryo namin. Jason? Halos pabulong na lang ang lumabas sa bibig ko. Dahan-dahang tumingin si Jason sa akin. Walang gulat, walang takot, walang pagsisisi sa mukha nito. Inayos lang niya ang kanyang polo at ngumisi nagmapait. Oh, nandiyan ka na pala. Akala ko, bukas pang uwi mo galing sa business trip sa Singapore. Paano mo nagawa to? Sa pinsan ko pa talaga? Jason, 3 taon. Ibinigay ko ang lahat sa'yo. Sigaw ko habang nanginginig ang buong katawan ko sa tindi ng emosyon. Tumayo si Beatrice at lumapit sa akin. Suot ang isang mapanuyang ngiti habang inaayos ang kanyang magulong buhok. Cindy darling, don't be so dramatic. Hindi ka na kasi maayos pagdating sa kama . Masyado kang seryoso sa buhay. Masyadong conservative. Jason needs fire, and I am that fire. You're just plain water. Get out! Mahinang sabi ko habang ang mga luha ay nagsisimulang pumatak sa aking mga pisngi. Excuse me? Ano ka mo? Taas kilay na tanong ni Beatrice. Tila ba siya ang may-ari ng silid na iyon? Sabi ko, lumayas kayo. Jason, sa akin ang unit na to. Sa akin ang kumpanyang pinagtatrabahuan mo. Ang Santiago Group ay sa pamilya ko. At ako ang CEO. Layas! Tumawa ng malakas si Jason. Isang tawang nakakapanindig balahibo. Sa'yo, Cindy, mukhang masyado ka nagtiwala sa pag-ibig. Kaya nakalimutan mong pinirmahan mong mga papeles nung 1 linggo. Dilipat mo na sa akin ang majority shares mo bilang tanda ng tiwala. Technically, wala ka ng kapangyarihan dito. Kaya ikaw lumayas sa property ko. Parang gumuho ang langit sa akin. Ang tiwala ko ang naging mitsa ng sarili kong pagbagsak. Ang lalaking akala ko ay papakasalan ko, ninakawan ako hindi lang ng puso, kundi pati ng kinabukasan at kabuhayan ko. Napakasama mo, Jason. Kinabit mo lang ako. Lalapitan ko sana siya para sampalin. Pero mabilis niyang nahawakan ang braso ko at itinulak ako palayo. Tama ng drama, Cindy. Magpasalamat ka at hindi kita ipapakulong sa panggugulo mo. Ngayon, lumabas ka na bago ko patawagin ng security para kalad ka rin ka. Malamig na sabi ni Jason habang muling bumalik sa tabi ni Beatrice. Luhaan akong tumakbo palabas ng gusali. Sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan, wala akong pera, wala akong bahay at wala akong matatakbuhan. Pero habang basa ng basa ako sa kalsada, isang itim na SUV ang dahan-dahang tumigil sa tapat ko. Sino ka? Umalis ka sa harap ko! Sigaw ko habang humahagulhol ng iyak sa gitna ng kalsada. Ang malakas na buhos ng ulan ay tila nakikiramay sa bigat ng puso ko. Dahan-dahang bumaba ang bintana ng itim na kotse. Isang pares ng malamig na mga mata ang bumbungad sa akin. Isang lalaking nasa late 30s, maayos ang pagkakaahit at may aura na tila kayang patigilin ng mundo sa isang kumpas lang ng kamay. Siya si Alejandro De Torres, ang tanging De Torres na hindi kayang tapatan ni Jason. Ang tito na kinatatakutan ng buong board of directors. Miss Santiago, hindi magandang tingnan ng isang CEO na nagbumukhang basang sisiw sa gitna ng kalsada. Baritono at malamig ang boses niya. Sapat na para kilabutan ako sa gitna ng ginawa. Anong ginagawa mo rito, Sir Alejandro? Kung pagtatawanan mo rin ako gaya ng pamangkin mo, sige na, gawin mo na. Tuloy-tuloy ang hikbi ko. Wala na akong pakialam sa sarili ko. Tinitigan niya ako ng matagal. Imbes na tumawa, binuksan niya ang pinto ng kanyang sasakyan mula sa loob.
Pasok ka, Cindy. Hindi ako nag-aaksaya ng oras sa mga taong walang halaga. Pero mukhang may silbi ka sa plano ko. Dala ng kawalan ng pag-asa, pumasok ako sa loob. Ang amoy ng mamahaling leather at sandalwood na pabango ni Alejandro ang agad na sumalubong sa akin. Malayo sa amoy ng alak at panlilin lang ni Jason. Binigyan niya ako ng isang kulay abong shawl. Bakit mo ko tinutulungan? Tanong ko habang nanginginig ang mga kamay. Hindi ito tulong, Cindy. Isa itong transaksyon. Diretso niyang sagot habang nakatingin sa labas ng bintana. Alam kong ginawa ni Jason. Ninakaw niyang shares mo, ang kumpanya mo, at ang dignidad mo. Alam ko rin balak niyang pakasalan si Beatrice para pagsamahin ang yaman ng Santiago at ni Torres. Napakasama niya. Kukunin ko ang lahat sa kanya. Bulong ko. Ramdam ko ang init ng galit na unti-unting pumapalit sa ginaw. Humarap sa akin si Alejandro. Ang kanyang muka ay seryoso at walang emosyon. Gusto mo bumalik ang lahat sa'yo, di ba? Gusto mo makitang lumuluha ang pamangkin ko? Magagawa ko yun, Cindy, pero may kapalit. Seryosong saad ng binata. Ano? Kahit ano, Alejandro, wala nang mawawala sa akin. Matapang kong sabi. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. I'll make you my wife, hindi bilang dekorasyon, kundi bilang katuwang ko. Sa oras na maging Torres ka sa pamamagitan ko, hindi ka na lang dating girlfriend na niloko. Ikaw na magiging tita niya. Ikaw ang magiging boss niya. Bawat galaw niya, kailangan niyang humingi ng permiso sa'yo. Natigilan ako. Ang maging asawa ni Alejandro de Torres ay parang pagpirma ng kontrata sa masamang tao. Pero ito lang ang tanging paraan para mabawi ko ang lahat na kinuha ni Jason. I'll be good. Mahinang sabi ko, halos pabulong. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Maging masunuri na asawa mo man ako sa harap ng media o maging tauhan mo sa dilim. Basta pabagsakin natin sila. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa labi ni Alejandro. Isang ngiting mapanganib. Good choice, Cindy. Mula ngayong gabi, ang pangalang Cindy Santiago ay patay na. Isilang natin ang bagong Mrs. Alejandro de Torres. Hinawakan niya ang kamay ko at sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang kapangyarihang hindi kailanman na ibigay sa akin ni Jason. Ang laro ay nagsimula pa lang. Sir Alejandro, handa na po siya. Yumukod ang sikat na stylist sa tapat ng malaking double doors ng mansyon. Bumukas ang pinto at dahan-dahang pumasok si Alejandro de Torres. Huminto siya sa gitna ng silid. Ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang pasadyang tuxedo. Tumingin siya sa malaking salamin kung saan ako nakatayo. Wala na ang basang sisiw na umiiyak sa ulan. Ang suot ko ngayon ay isang diamanting itim na backless gown na tila balat ng ahas sa kintab. Ang buhok ko ay maayos na nakaistilo at ang labi ko ay pinahiran ng pula na lipstick. Tumalikod ka, Cindy. Utos ni Alejandro. Ang boses niya ay nananatiling kalmado pero may halong paghanga na hindi niya maikubli. Sumunod ako. Hinawakan niya ang aking balikat at isinuot ang isang kwintas na gawa sa bihirang asul na diamante. Ang lamig ng kwintas ay dumikit sa balat ko. Isang paalala na ang bawat luho ay may kapalit. Mula sa sandaling lumabas tayo sa pinto na ito, ikaw ng pinakamakapangyarihang babae sa bansa. Huwag kang yuyuko. Huwag kang magpapakita ng takot, Cindy. Hindi ako yuyuko, Alejandro. Hindi na muli. Determinadong sagot ko. Eksaktong 8:00 ng gabi nang dumating kami sa engranding ball ng De Torres Group. Ito ang gabi ng anunsyo ni Jason bilang bagong CEO ng Santiago de Torres merger. Pagpasok pa lang namin sa ballroom, tumahimik ang lahat. Ang bawat mata ay nakatuon sa amin. Sa dulo ng silid, nakita ko si Jason na nakahawak sa bewang ni Beatrice. Mukha silang masaya. Nagdiriwang sa ninakaw nilang tagumpay. Pero nang makita nila kami, dahan-dahang nawala ang ngiti sa mga labi ni Jason. Nabitawan niya ang baso ng champagne na hawak niya. Cindy? Halos nanlaki ang mata ni Jason. Anong ginagawa mo rito? At bakit? Bakit kasama mong tito ko? Lumapit kami sa kanila ng may buong kumpiyansa. Hindi ko siya tiningnan ng may luha, kundi ng may matinding pangungutya. Huminto kami sa harap nila. Jason, nasaan ang paggalang mo? Malamig na wika ni Alejandro. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa bewang ko. Hindi mo bababatiin ang bago kong asawa? Asawa? Tito, nagpapatawa ka ba? Si Cindy, ang babaeng to?
Singhal ni Jason. Ang mukha niya ay namumula na sa galit at pagkalito. Cindy, anong kalokohan to? Gahapon lang ay nagmamakaawa ka sa akin. Tumawa ako ng mahina. Isang tawang puno ng kumpiyansa na nakuha ko mula kay Alejandro. Iyon ay kahapon, Jason, nung hibang pa ako sa'yo. Pero ngayon na nahanap ko ng tunay na lalaking marunong magpahalaga sa akin. Hindi maaari to. Alejandro, niloloko ka lang niya. Sigaw ni Beatrice, halatang nanginginig sa selos dahil sa kwintas na suot ko na mas mahal pa sa buong buhay niya. Tinitigan siya ni Alejandro ng matalim, sapat na para mapatahimik ang buong paligid. Ayusin mo ang pananalita mo sa asawa ko, Beatrice. Mula ngayon, ang bawat desisyon sa kumpanyang hawak ninyo ay dadaan sa kamay ni Cindy. Tumingin ako kay Jason na ngayon ay tila nanliliit sa harap namin. Lumapit ako sa kanya at bumulong sa kanyang tenga. Sapat na para marinig niya ang bawat salita ko. Sabi ko sa iyo, Jason, kukunin ko ang lahat sa iyo. At ngayon, kailangan mo na akong tawaging Tita Cindy. Ang mukha ni Jason ay naging maputla at hindi malaman ang gagawin ng sandaling yon. Anong ibig sabihin nito, Cindy? Bakit nakakandado ang opisina ko? Umalingaw-ngaw ang boses ni Jason sa buong hallway ng Santiago de Torres headquarters. Gagagaling lang niya sa isang marangyang lunch date kasama si Beatrice. Pero bumungad sa kanya ang dalawang malalaking security guard na nakaharang sa tapat ng kanyang pinto. Dahan-dahan kong inikot ang aking swivel chair sa loob ng dating opisina ko, na ngayon ay mas pinaganda at mas formal na. Nakasuot ako ng puting power suit, hawak ang isang tasa ng kape at may tumpok na mga folder sa harap ko. Correction, Jason, hindi mo na to opisina. Mula ngayong alas 8 ng umaga, iniutos ng Board of Directors sa ilalim ng rekomendasyon ni Alejandro na isailalim ang buong operasyon sa isang full forensic audit. At habang hindi pa tapos ang investigasyon, suspendido ang access mo sa lahat ng accounts ng kumpanya. Nabutla si Jason. Humakbang siya pa itaas pero agad siyang hinarang ng security. Hindi mo pwedeng gawin to. Akong CEO. Akong may hawak ng shares mo. Shares na nakuha mo sa pamamagitan ng panlilinlang? Tumayo ako at dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang tunog ng kanyang stiletto sa sahig ay tila ba tunog ng hatol ng katapusan para sa kanya. Jason, nakalimutan mo na yata. Bilang asawa ni Alejandro de Torres, ako na ngayon ang Head of Internal Audit ng de Torres Group. Ibig sabihin, bawat sentimong ginastos mo sa mga hotel dates ninyo ni Beatrice gamit ang company card ay alam ko. Cindy, parang awa mo na. Huwag natin gawing personal ang trabaho. Personal? Hindi to personal, Jason. Ito ay hustisya. Nakangiti kong sabi. Inabot ko sa kanyang isang asul na folder. Basahin mo yan. Yan ang listahan ng mga discrepancy sa huling 3 proyekto na hinawakan mo. May nawawalang 50 milyong piso at hulaan mo kung kanino nakaturong ebidensya. Nanginig ang mga kamay ni Jason habang binabasa ang report. Alam ko ang ginawa niya. Nagnakaw siya sa sarili niyang kumpanya para pondohan ang luho nila ni Beatrice. Akala niya hindi siya mahuhuli dahil siya ang nasa itaas. Ipapaliwanag ko to kay Alejandro. Baka na mo lang to. Sigaw ni Jason. Sige, subukan mo. Pero nasa kabilang linya ng mga abogado ng pamilya de Torres. At bago ko makalimutan, Jason, simula bukas, inilipat na kita ng pwesto. Mula sa CEO office, doon ka na muna sa archive department sa basement. Kailangan mong ayusin ang mga lumang records habang hinihintay natin ang desisyon ng korte. Sa basement? Ako? Parang tinatrato mo akong janitor. Halos magwala na siya sa galit. Maswerte ka nga at may trabaho ka pa. Singit ng isang baritonong boses mula sa likuran ko. Dumating si Alejandro. Suot ang kanyang madilim na aura ng otoridad. Inakbayan niya ako at hinalikan sa noo sa harap ni Jason. Tag-asawa kong masusunod dito, Jason. Kung ayaw mong sumunod, alam mo kung nasa ng exit. Pero tandaan mo, oras na lumabas ka rito, wala ka ng kahit ano. Kahit isang kusing, hindi ka makakakuha sa pamilya ko. Napatikom ang bibig ni Jason. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Isang takot na dati ay ako ang nakakaramdam. Ngayon, ang gulong ay umikot na. Siya na ang nasa ilalim at ako ang may hawak ng lahat. Cindy, anong karapatan mong ipahiya ang fiancé ko sa harap ng mga empleyado? Padabog na pumasok si Beatrice sa loob ng opisina ko. Suot niya ang isang mamahaling silk dress
at bitbit ang isang designer bag na alam kong galing sa credit card ng kumpanya. Namumula ang kanyang muka sa galit at sa likod niya ay nakasunod si Jason na mukhang basang sisiw. Bitbit ang isang karton ng kanyang mga gamit. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking fountain pen at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Beatrice, darling, akala ko ba bawal ang mga outsider dito sa management floor? Hindi ka na empleyado rito, di ba? Tinanggal kita nung 1 linggo dahil sa gross incompetence. Hindi mo ko pwedeng tanggalin. Si Jason ay CEO. Sigaw niya, sabay baling kay Jason. Jason, sabihin mo sa kanya. Sabihin mo sa babaeng to na hindi niya tayo pwedeng hawakan sa leeg. Napayuko lang si Jason. Beatrice, tama na. Idilipat ako ni Alejandro sa archive department. Wala na akong access sa pondo. Natigilan si Beatrice. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Ano? Archive? Sa basement? Jason, nagpapatawa ka ba? Paano ang down payment natin sa mansyon sa Forbes Park? Paano ang yacht na bibili natin sa susunod na buwan? Ngumiti ako ng matamis at tumayo. Lumapit ako kay Beatrice at hinawakan ang strap ng kanyang bag. Yan ba? Yan ay pag-aari ng kumpanya, Beatrice. At dahil ang kumpanya ay nasa ilalim na ng audit, kailangan mong isauli ang lahat ng binili nyo gamit ang corporate funds. Kasama ng bag na yan, ang kondo na tinutuluyan mo at pati na yung engagement ring na ipinagmamalaki mo. You wouldn't dare! Singhal ni Beatrice, pilit na hinihila ang kanyang bag. Oh, I already did. Inutusan ko ng bangko na i-freeze ang lahat ng joint accounts nyo ni Jason. Sa madaling salita, Beatrice, wala ng perang prinsipe mo. Ang natitira na lang sa kanya ay ang utang niya sa pamilya de Torres. Lumingon si Beatrice kay Jason. Ang pag-ibig sa kanyang mga mata ay mabilis na napalitan ng pagkamuhi. Totoo ba to, Jason? Wala ka na talagang pera? Akala ko ba ikaw ang magmamana ng lahat? Akala ko ba ikaw ang paboritong pamangkin ni Alejandro? Ginagawa ko lahat, Beatrice. Pero si Tito Alejandro, kinakampihan niya si Cindy. Giit ni Jason. Sinusubukang hawakan ang kamay ng pinsan ko, pero itinabig siya ni Beatrice. Huwag mo kong hawakan. Hindi ako nagtiis sa'yo para lang tumira sa isang basement. Akala ko ba mapapabagsak natin si Cindy? Bakit parang tayo ang nasa putikan ngayon? Dahil ang magnanakaw ay hindi kailanman mananalo sa tunay na may-ari. Sabat ko, kinuha ko ang aking cellphone at may pinindot. Security, pakilabas ng babaeng to. She's trespassing. Cindy, hindi ko ito mapapalampas. Sigaw ni Beatrice habang hinihila siya ng 2 gwardya. Pinsan kita. Wala akong pinsang ahas, Beatrice. Malamig kong sagot. Nang mawala na si Beatrice, naiwan si Jason na nakatayo lang sa gitna ng silid. Tila nawala ng bait. Tiningnan ko siya ng may halong awa at puot. Ano pang hinihintay mo, Jason? Ang basement ay nasa dulo ng hallway. Huwag mong paghintayin ang mga alikabok doon. Habang papalabas si Jason, pumasok naman si Alejandro. Inabutan niya ako ng isang baso ng red wine. You handled that perfectly, Mrs. De Torres. Masarap bang lasa ng tagumpay? Ininom ko ang alak at tumingin sa labas ng bintana kung saan tanaw ang buong syudad. Nagsisimula pa lang tayo, Alejandro. Gusto ko silang makitang mawala ng lahat hanggang sa huling kusing. Gabi na at halos wala ng tao sa opisina, maliban sa akin at sa ilang security sa lobby. Katatapos ko lang pirmahan ang termination paper ni Beatrice nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Jason, gusot ang polo, pawisan at wala na ang dating mayabang na aura. Cindy, kailangan nating mag-usap. Yun tayo lang. Bulong niya habang dahan-dahang lumalapit sa table ko. Anong ginagawa mo rito, Jason? Di ba sa basement ng pwesto mo? Ang alam ko, tapos na ang shift ng mga rank and file employees. Sarkastiko kong sagot nang hindi man lang siya tinitingnan. Bigla siyang lumuhod sa harap ko. Cindy, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Nasilaw lang ako kay Beatrice. Pero ikaw talagang mahal ko. Na-realize ko yun nang makita kitang kasama ng tito ko. Iba ka, Cindy. Mas matapang ka na ngayon. Mas kagalang-galang. Tumingin ako sa kanya. Pilit na pinipigilan ng tawa. Mahal? O baka naman yung pera ni Alejandro ang mahal mo, Jason? Huwag na tayong maglokohan dito. Di, Cindy. Seryoso ako. Hinawakan niya ang kamay ko, pero agad ko itong binawi. Iiwan mo si Tito Alejandro. Ginagamit ka lang niya para kontrolin ang shares mo. Bumalik ka sa akin, Cindy. Itatakas kita. Magsimula tayo ulit. Alam kong mahal mo pa rin ako.
Nararamdaman ko yun sa bawat tingin mo. Tumayo ako at dahan-dahang lumakad paikot sa kanya habang siya ay nananatiling nakaluhod. Talaga, Jason? Itatakas mo ko? Saan? Sa kalsada kung saan mo ko iniwan nung gabing umuulan? O sa basement kung saan ka ngayon nag-aayos ng mga lumang papel? Cindy, please. Gagawin ko ang lahat kahit maging tagasunod mo ko. Basta bumalik lang tayo sa dati. Kinuha ko ang aking cellphone at may pinindot sa intercom. Alejandro darling, nandito ang pamangkin mo sa opisina ko. Nagmamakaawa siyang balikan ko raw siya dahil ako lang daw ang mahal niya. Biglang bumukas ang pinto ng private lounge sa loob ng opisina ko. Lumabas si Alejandro. Hawak ang isang baso ng scotch at may suot na mapanuyang ngiti. Nanigas naman si Jason sa kinatatayuan niya. Halos maging abo ang mukha niya sa takot. Tito Alejandro? Utal na saad ni Jason. Tuloy mo lang, Jason. Nakikinig ako. Malamig na sabi ni Alejandro habang lumalapit sa amin. Inakbayan niya ako at hinalikan ng matagal sa labi. Sapat na para makita ni Jason na hindi na niya ako pag-aari. Sinasabi mo bang mas kaya mo buhayin ang asawa ko kaysa sa akin? Gayong pati pambili ng kape mo ay utang mo pa sa kumpanya ko? Hindi po, Tito. Ang ibig ko lang sabihin. Hindi na makatapos ng pangungusap si Jason. Lumabas ka na, Jason, bago ko pa maisipang ipa-blacklist ka sa lahat ng kumpanya sa bansa. At ang susunod na hawakan mong asawa ko, sisiguraduhin kong hindi mo na magagamit ang kamay na yan. Dali-daling tumayo si Jason at tumakbo palabas. Muntik pang madapa sa takot. Humarap ako kay Alejandro at kinuha ang baso niya. Masyado ba ako naging malupit? Hindi, Cindy. Kulang pa yan. Gusto ko siyang makitang gumagapang sa putik bago natin ibigay ang huling bagsak. Ngumiti ako. Ang pag-ibig na dati ay nagpapahinas sa akin, ngayon ay pinalitan na ng kapangyarihang walang sino man ang makakaagaw. Anong ibig sabihin nito, Cindy? Bakit may mga pulis sa lobby? Hingal na pumasok si Jason sa opisina ko. Baka sa kanyang muka ang matinding takot. Ang dating mapuputing polo niya ay may mantsa na ng alikabok mula sa archive department. Tinanan ko lang siya ng diretso habang dahang-dahang inilalapag ang isang makapal na asul na folder sa ibabaw ng aking mesa. Jason, maupo ka muna. Masyado kang tensyonado. Malamig kong panimula. Inikot ko ang aking swivel chair at pinagmasdan ang nanginginig niyang mga kamay. Hindi ba't sabi ko sa'yo, bawat sentimong kinuha mo sa Santiago Group ay may resibo? Akala mo ba'y malilinis mong lahat sa pamamagitan lang ng paglipat ng mga pondo sa mga ghost company sa abroad? Hindi ko alam mo sinasabi mo. Baka na lang yan ang mga kalaban ko. Sigaw niya, pero ang boses niya ay gumaralgal na. Binuksan ko ang folder. Project Emerald, Project Blue Sky, at ang pinakahuli, ang Infinity Development na kailanman ay hindi naman naitayo. Kumuha ka ng mahigit 300 milyong piso mula sa kaba ng kumpanya para ipambili ng mga ari-arian sa pangalan ni Beatrice at para bayaran ng mga utang mo sa sugal. Cindy, please. Pag-usapan natin to. Magpinsan kami ni Alejandro. Hindi niya ako hahayaang mabulok sa kulungan. Pakiusap ni Jason. Tuluyan na siyang lumuhod sa harap ko. Basang-basa ng pawis ang noo. Diyan ka nagkakamali, Jason. Isang baritonong boses ang umalingaw-ngaw mula sa pinto. Pumasok si Alejandro. Kasunod ang 3 lalaking nakabarong. Ang mga abogado ng De Torres Group at ang hepe ng pulisya. Hindi ako kumakampi sa mga magnanakaw. Kahit pamilya ko pa. Binigyan kita ng pagkakataong magbago sa basement. Pero nalaman namin, pati ang mga lumang records ay tinatangka mong sunugin kagabi para itago ang bakas mo. Tito, maawa ka. Si Cindy ang nagtulak sa akin dito. Siya ang nag-udyok sa akin. Nalilisik ang mga mata ni Jason habang itinuturo ako. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Dinampot ko ang isang pirasong papel mula sa folder. Isang dokumentong may pirma niya at ni Beatrice. Ito ang ebidensya ng falsification of private documents at qualified theft. Sinabihan na rin namin ang Bureau of Immigration. Wala ka nang tatakasan, Jason. Hulihin niyo na siya. Huwag, Cindy. Patawarin mo ko. Gagawin ko lahat, Cindy. Nagpupumigla si Jason habang nilalagyan ng posas ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mga sigaway umaalingaw-ngaw sa buong floor. Sapat na para lumabas ang lahat ng empleyado at makita ang kanyang kahiya-hiyang pagbagsak. Pinanood ko siyang kaladkarin palabas. Walang luhang pumatak sa mga mata ko. Tanging isang malalim na buntong hininga ng kalayaan. Ang lalaki nagnakaw ng kumpanya ko at
nanakit ng puso ko ay sa rehas na ngayon matutulog. Humarap sa akin si Alejandro at hinawakan ang aking mga balikat. Tapos na ang unang bahagi, Cindy. Wala nang anino ni Jason sa buhay mo. Hindi pa, Alejandro. Nasa labas pa si Beatrice at sisiguraduhin kong bago matapos ang linggong to, susunod siya sa loob. Ngumiti si Alejandro, isang ngiting puno ng paghanga. You're getting better at this, my love. Anong susunod nating hakbang? Gusto kong bawiin ang mansyon. Anong ginagawa niyo sa mga gamit ko? Bitawan niyo yan! Ang matinis na sigaw ni Beatrice ay umalingaw-ngaw hanggang sa labas ng mansyon sa Forbes Park. Pagbaba ko pa lang ng sasakyan, nakita ko ng mga tauhan ng moving company na inuupahan ni Alejandro na inilalabas ang mga mamahaling sofa, painting at maging ang mga sapatos ni Beatrice sa garden. Naglakad ako papasok. Suot ang aking shades at isang pulang dress na tila nagbabaga sa ilalim ng sikat ng araw. Huminto ako sa tapat ng pinto at pinagmasdan si Beatrice na nakikipag-agawan sa isang security guard para sa kanyang Hermes bag. Cindy, anong kalokohan to? Pumasok ka sa pamamahay ko na walang permiso? Sigaw ni Beatrice nang makita niya ako. Nalilisik ang kanyang mga mata, pero bakas din ang panginginig ng kanyang mga labi. Pamamahay mo? Beatrice, darling, baka nakakalimutan mo. Ang mansyong ito ay binili gamit ang pera ng Santiago Group. Pera na ninakaw ni Jason para sa'yo. At dahil nasa kulungan na si Jason, lahat ng ari-ari ang nakuha niya sa ilegal na paraan ay kumpiskado na ng kumpanya. Hindi maaari yan. May pinirmahan kaming kontrata. Akin na bahay na to. Giit niya habang pilit na inaayos ang kanyang nagulong buhok. Kinuha ko ang isang dokumento mula sa aking folder at iwinagayway sa harap ng pinsan ko. Ito ang utos mula sa korte, Beatrice. Writ of possession. Ibig sabihin, ang kumpanyang pinamumunuan ko na ngayon ang may-ari ng lupang kinatatayuan mo. Meron akong eksaktong 10 minuto para lisanin mo ang lugar na ito. 10 minuto? Cindy, pinsan mo ko. Saan ako pupunta? Wala akong pera. Kinuha mo na lahat. Biglang nagbago ang tono niya. Mula sa pagiging matapang ay naging nagmamakaawa. Pinsan? Noong tinratraydo mo ko kasama ni Jason, naisip mo ba pinsan mo ko? Noong ninanakawan niyo ako ng kumpanya, naiisip mo bang magpinsan tayo? Lumapit ako sa kanya. Ang boses ko ay naging malamig at seryoso. Huwag mong gamitin ang salitang pinsan sa harap ko, Beatrice. Nakakasuka. Kahit ang mga damit ko lang, Cindy, hayaan mo kung kumuha ng kahit ilang piraso. Pakiusap niya habang lumuluha. Ngumiti ako ng mapait. Pasensya na, pero pati ang mga damit na suot mo, Beatrice, ay binili gamit ang ninakaw na pera. Pero dahil mabait akong pinsan, hahayaan kitang umalis na suot yan. Pero ang mga bag, alahas at sapatos sa loob, maiiwan yan dito bilang bahagi ng danyos na kailangan ninyong bayaran sa kumpanya. Wala kang puso! Napakasama mo, Cindy! Sigaw niya sabay lapit sa akin para saktan ako, pero mabilis siyang nahawakan ng 2 gwardya. Wala akong puso? Siguro nga, natuyo na ang puso ko nung gabing sinaktan niyo ko habang nagtatawanan kayo. 9 na minuto lang, Beatrice. Kung ako sa'yo, maglalakad na ako palabas bago ko pautusan ng mga gwardya. Nakalad ka rin ka hanggang sa gate. Cindy, parang awa mo na. Wala akong matutuluyan. Meron namang mga bench sa park, Beatrice. O kaya, subukan mong tawagan ng mga kaibigan mong plastic na kasama mong nagwawaldas ng pera ko noon. Tingnan lang natin kung sino ang tatanggap sa iyo ngayong wala ka ng pera. Saad ko pa. Pinnood ko siyang kaladkarin palabas ng gate. Nakayapak at umiiyak. Ang babaeng dati ay sopistikada ng karangyaan, ngayon ay isa ng palaboy sa kalsada. Nang masiguradong wala na siya, lumingon ako kay Alejandro na kanina pa nakasandal sa kanyang sasakyan. Pinapanood ang bawat galaw ko. Satisfied? Tanong ni Alejandro habang lumalapit sa akin. Nagsisimula pa lang ang tunay na laro, Alejandro. Gayong wala na silang dalawa. Oras na para ayusin ang Santiago Group. At gusto kong malaman ng lahat na si Cindy ng kinatatakutan nila ay narito na para manatili. Hinalika ni Alejandro ang kamay ko. Then let's go, my love. Marami pa tayong gagawin. Hindi ako papayag. Isang babaeng walang karanasan na hahawak ng Santiago de Torres merger. Nakakatawa. Humampas ang kamay ni Mr. Castro sa mahabang mesa ng boardroom. Siya ang pinakamatandang direktor ng kumpanya, kilala sa pagiging matalino at konserbatibo. Kasama niya ang 4 pang matatandang lalaki
na tila hindi maipintang mukha nang pumasok ako sa gilid. Bitbit ang aking laptop at ang otoridad na hiniram ko mula sa sarili kong pagbangon. Mr. Castro, maupo ka. Baka atakihan ka sa puso. Mahirapan pa kaming maghanap ng kapalit mo. Malamig kong panimula habang dahan-dahang nauupo sa kabisera ng mesa. Ang upuang dati ay pag-aari ni Jason. Cindy, baka nakakalimutan mo. Naging CEO lang si Jason dahil sa amin. At ngayon, dahil ang asawa ka ni Alejandro, akala mo ay mapapatakbo mong bilyong-bilyong halaga ng proyektong to. Singhal naman ni Mr. Gomez ang katuwang ni Castro sa pagpigil sa kanya. Ngumiti ako ng dahan-dahan. Binuksan ko ang screen ng projector at lumitaw doon ang mga graph at bank statements na kanina ko pa inihanda. Gomez Castro, huwag natin gamitin ang salitang karanasan kung ang tinutukoy niyo ay ang karanasan ninyo sa pagbubulsa ng kickback mula sa mga supplier ng semento sa nakaraang 3 taon. Biglang tumahimik ang buong silid. Ang ingay na kanina ay tila palengke ay napalitan ng nakakabinging katahimikan. Namutla si Castro at nagsimulang magluwag ng kanyang kurbata. Anong kalokohan yan? Utal ni Castro. Hindi yan kalokohan. Yan ay ebidensya. Sabi ko habang inililipat ang slide. Habang abala kayo sa pagmamaliit sa akin dahil babae ako, abala naman ako sa pag-trace kung bakit laging over budget ang mga construction projects natin. Lumalabas na may sarili kayong dami company na supplier. Sa madaling salita, ninanakawan yung sarili niyong kumpanya. Tumayo ako at naglakad paikot sa mesa. Tinitigan ko sila isa't isa sa mata. Akala niyo ba ay dekorasyon lang ako sa tabi ni Alejandro? Akala niyo ba ay wala akong alam sa numerong pilit ninyong itinatago? Nagkakamali kayo. Mas matalas ang mata ko kaysa sa inaasahan ninyo. Cindy, maaari natin pag-usapan to. Pabulong na sabi ni Gomez. Ang yabang niya kanina ay naglaho na parang bula. Wala na tayong dapat pag-usapan. Mayroon na ako mga resignation letter na kailangan niyo lang pirmahan ngayon din. Pumirma kayo at aalis kayo rito na may kaunting dignidad. O hindi kayo pipirma at ipapadala ko ang mga files na ito sa National Bureau of Investigation bago mag-alas 5 ng hapon. Pumili kayo. Eksaktong bumukas ang pinto at pumasok si Alejandro. Hindi siya nagsalita. Tumayo lang siya sa likuran ko. Ang kanyang presensya ay tila isang aninong handang sumakmal sa sino mang lalaban sa akin. Ang mensahe ay malinaw. Ang bumangga kay Cindy ay bumangga sa boss ng mga detores. Isa-isang kinuha ng mga directors ang panulat. Nanginginig ang kanilang mga kamay habang nilalagdaan ang kanilang pagbagsak. Nang matapos ang huling pirma, hinarap ko sila ng may pinal na desisyon. Mula ngayon, ang Santiago de Torres ay hindi na palaruan ng mga korap. At sa susunod na may magtangkang maliitin ang kakayahan ng isang babae sa boardroom na ito, siguraduhin niyo munang malinis ang sarili ninyong bakuran. Nang makalabas sila, pinitawan ko ang aking pen at napasandal sa upuan. Hinawakan ni Alejandro ang aking balikat at pinisil ito ng bahagya. Sabi ko sa iyo, ikaw ang pinakamagaling na babae na nakilala ko. Salamat Alejandro, pero alam nating hindi pa to ang dulo. Dahil narinig ko, sinusubukan ni Beatriz na humanap ng bagong kakampi sa labas at kailangan nating malaman kung sino yon bago pa sila makakilos. Cindy, kailangan mo makita to. Mukhang hindi pa talaga sumusuko ang pinsan mo. Inilapag ni Robert ang dati kong bodyguard na ngayon ay head of security ko na ang isang tablet sa ibabaw ng mesa. May mga litratong kuha mula sa isang sikat na rooftop resto bar sa Makati. Kahit malabo ang kuha dahil sa dilim, kilalang kilala ko ang hubog ng katawan ni Beatriz. Nakasuot siya ng isang sobrang ikling dress at nakasandal sa isang lalaking may mapuputing buhok pero mukhang matikas pa rin. Naliit ang mga mata ko na makilala ko ang lalaki. Si Sebastian Mondragon? Sino si Sebastian? Tanong ni Alejandro habang papasok sa opisina ko. Bakas ang pagod sa kanyang mukha mula sa maghapong meeting. Nang makita niyang litrato, biglang tumigas ang kanyang panga. Ang kaninang pagod na aura ay napalitan ng matinding galit. Siyang tanging tao na muntik nang magpabagsak sa Letoris Group. 10 taon na nakakalipas. Siyang mortal kong kaaway sa negosyo. Akala ko ay nananatili na siya sa Europa pagkatapos ng huling pagkatalo niya. Mukhang bumalik siya para sa isang rematch, Alejandro. Sabi ko habang tinititigan ng litrato ni Beatriz na tumatawa habang hinahawakan ni Sebastian ang kanyang baba. At ginagamit niya si Beatriz para makuha ang impormasyon tungkol sa atin. Desperada na si Beatriz. Gagawin niya ang lahat para lang makabalik sa itaas.
kahit pa maging kasangkapan siya ng isang masamang tao na tulad ni Mondragon. Hindi niya alam kung anong pinapasok niya. Si Sebastian ay hindi katulad ni Jason na madaling mauto. Si Sebastian ay tumatapos ng kalaban sa negosyo ng walang pag-aalinlangan. Biglang tumunog ang intercom sa mesa ko. Ma'am Cindy, may nagpadala po ng bulaklak para sa inyo. Pero kakaiba po ang card. Ipinasok ng sekretary ang isang malaking bundle ng mga itim na rosas. Kinuha ko ang maliit na card na nakasabit dito. Sa loob, may nakasulat na maikling mensahe sa eleganting sulat kamay. Sa bagong reyna ng mga detores, huwag kang masyadong kampante sa iyong trono. Ang mga ahas ay mas mapanganib kapag wala nang matutuluyan. See you at the party, Cindy. SM. Naramdaman ko ang kilabot sa aking palad. Pero hindi ako nagpakita ng takot. Pinunit ko ang card sa harap ni Alejandro. Gusto niya akong takutin. Gusto niyang isipin natin na hawak niyang lahat dahil nasa kanya si Beatrice. Anong balak mo? Tanong ni Alejandro. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga sa katapangan ko. Hahayaan ko siyang lumapit. Gagamitin natin ang party bukas para ipakita sa kanya na ang Cindy na kinatatakutan ni Jason ay hindi basta-basta mapapatumba ng isang tulad niya. At si Beatrice, kung akala niya ay nakahanap siya ng tagapagligtas, ipapakita ko sa kanya na pumasok lang siya sa isang mas magulong mundo. Humarap ako sa salamin at inayos ang aking suit. Alejandro, ihanda mo ang pinakamahal na gown na meron tayo. Bukas, ipakikita natin sa kanila kung sino ang tunay na magaling sa negosyo. Ang labanan ay hindi na lang tungkol sa paghihiganti kay Jason. Ito ay tungkol na sa pananatili sa tuktok at handa ko maging mas masama kaysa sa kanila para lang manalo. Ang Diamond Ballroom ay puno ng mga kumukuti-kutitap na chandelier, mamahaling alak at mga taong ang ngiti ay kasing peke ng kanilang mga alahas. Suot ko ang isang emerald green na gown na tila babalat ng isang mapanganib na ahas. Makintab at elegante. Sa tabi ko, si Alejandro ay mukhang isang hari sa kanyang itim na tuxedo. Ang kanyang presensya ay sapat na para dumaan ang kaba sa sino mang titingin sa amin. Higna ng malalim, Cindy. Nandito na sila. Bulong ni Alejandro sa aking tenga habang humahawak sa aking bewang. Mula sa malaking pinto ng ballroom, pumasok ang isang pares na agad kumuha ng atensyon ng lahat. Si Sebastian Mondragon, ang lalaking puti ang buhok pero may malalalim na mga mata. At sa kanyang braso ay nakapulupot si Beatrice. Hindi ko maikakaila. Mukhang muling nabuhay ang pinsan ko. Nakasuot siya ng pulang gown na halos wala nang tinatago sa kanyang katawan. At ang kanyang leeg ay pinalamutian ng diamanteng. Alam kong galing sa bulsa ni Sebastian. Naglakad sila palapit sa amin. Ang bawat hakbang ni Sebastian ay may bigat ng otoridad. Habang si Beatrice naman ay nakataas ang noo. Tila ba nakalimutan na niya ang pagkakaladkad sa kanya sa kalsada noong nakaraang linggo. Alejandro, my old friend, ang tagal na nating hindi nagkikita. At ito palang sikat na, si Mrs. Cindy de Torres. Mas maganda ka sa personal kaysa sa mga report na natatanggap ko, Cindy. Salamat, Mr. Mondragon, at mukhang nakuha mo ang basurang itinapon ko sa labas ng mansyon ko. Sagot ko nang may matamis na ngiti, sabay sulyap kay Beatrice. Nakita ko ang pagtiim ng bagang ni Beatrice. Basura? Mag-ingat ka sa pananalita mo, Cindy. Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo ngayon. Sa tulong ni Sebastian, babawiin ko ang lahat ng kinuha mo sa amin ni Jason. Tumawa ako ng mahina, isang tawang puno ng pangungutya. Jason? Ang lalaking mabilis pang bumigay kaysa sa isang marupok na pader? At ikaw, Beatrice, akala mo ba ililigtas ka ni Sebastian dahil mahal ka niya? Kinagamit ka lang niya dahil ikaw ang tanging paraan para makalapit siya sa amin. Hinarap ko si Sebastian, hindi kumukurap. Sabihin mo sa akin, Sebastian, magkano ang halaga ng isang traidor na tulad niya? Sulit bang diamanting suot niya para sa impormasyong wala naman siyang alam? Gumisi si Sebastian, isang ngiting mapanganib. Matapang ka nga, Cindy, kaya pala nahulog sa iyong mailap na si Alejandro. Pero tandaan mo, sa mundo ng negosyo, ang katapangan ay madalas mauwi sa katapusan kung walang sapat na impormasyon. Ang mga impormasyon na alam ko, Sebastian, ay hindi lang nasa isip ko, kundi nasa bawat dokumento at pirma. Nahawak ko ngayon ang kinabukasan ng Mondragon Company. Sabat ni Alejandro, ang boses niya ay nagbabanta. Huwag mong subukin ang pasensya ko gamit ang babaeng to. Masyadong mababa ang level niya para maging mitsa ng ating gera. Mababa? Sigaw ni Beatrice na tila hindi na makontrol ang emosyon. Cindy, sisiguraduhin kong sa susunod na magkita tayo,
Ikaw naman na nasa kalsada at humihingi ng tawad. Lumapit ako kay Beatrice, sapat na para maamoy niyang mamahaling pabango ko. Hihintayin ko yan, Beatrice. Pero bago mangyari yun, tingnan mo muna ang paligid mo. Lahat ng kaibigan mong plastic, nakatingin sila sa yon ngayon bilang kabit ng isang matandang kaaway ng pamilya de Torres. Wala ka ng dangal at kahit gaano ka karaming diamante ang isuot mo, amoy puti ka pa rin sa paningin ko. Tumalikod na ako kasama si Alejandro. Iniwan silang dalawa na sentro ng usap-usapan sa party. Nararamdaman ko ang titig ni Sebastian sa aking likuran. Isang titig na nagsasabing hindi pa tapos ang gabi. Handa ka na ba sa susunod na hakbang? Matagal nang handa, Alejandro. Ngayon lumabas na ang tunay na kalaban. Oras na para sunugin ang tulay na tinatampukan nila. Seryosong saad ko. Ma'am Cindy, may bagong aplikante po para sa posisyon ng executive assistant. Galing siya sa isang headhunting agency sa Singapore. Napakataas ng qualification. Saad ng aking HR manager habang inilalapag ang isang resume sa mesa ko. Tinignan ko ang pangalan. Lara Montenegro. Maganda. Matalino ang hitsura sa litrato. At may mga rekomendasyon mula sa mga malalaking kumpanya. Pero sa ilalim ng mesa, naramdaman ko ang panginginig ng aking cellphone. Isang mensahe mula kay Robert. Siya na yun. Nakita siyang pumasok sa mansyon ni Sebastian kagabi. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Tanggapin mo siya. Gusto ko siyang maging anino ko sa bawat meeting. Nang makalabas ang manager, pumasok si Alejandro mula sa kanyang private elevator. Sigurado ka ba rito, Cindy? Pinapapasok mo kami ng kaaway sa loob ng sarili nating kwarto? Mapanganib ang ginagawa mo. Alejandro darling, ang pinakamahusay na paraan para mahuli ang daga ay lagyan ng pain ng keso. Kung hindi ko siya papapasukin, gagawa si Sebastian ng ibang paraan. Mas mabuting alam ko kung sino ang kumakalaban sa akin kaysa sa mga pako sa dilim. Kinabukasan, dumating si Lara. Maayos, masipag, at tila perpekto. Pero bawat dokumentong ibinibigay ko sa kanya ay mga falsified data na ginawa namin ni Alejandro. Ang mga proyektong akala ni Sebastian ay pinapasok namin ay mga butas na sadyang inihanda para ubusin ang kanyang pera. Isang gabi, habang nagpapanggap ako na sa isang dinner meeting, bumalik ako sa opisina ng walang abiso. Nakita ko ang liwanag mula sa aking computer. Doon, nakatayo si Lara. Mabilis na kinokopya ang mga files sa isang USB drive habang kausap ang isang tao sa cellphone. Oo, Sebastian, hawak ko ng bidding price para sa port project. Siguradong talo ang De Torres Group dito. Bulong ni Lara sa telepono. Sigurado ka ba riyan, Lara? O baka naman gusto mong basahin muli ang mga numerong yan? Malamig kong sabi habang binubuksan ang main lights ng opisina. Halos mabitawan ni Lara ang kanyang cellphone. Nalaki ang kanyang mga mata habang dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Ma'am Cindy, kanina pa po ba kayo riyan? Mula pa nung sinabi mo ang pangalan na Sebastian. Alam mo, Lara, sayang ang ganda mo at talino, pero masyado kang madaling basahin. Akala mo ba ay ganun ako kawalang alam para hayaan ng isang estranghero na humawak ng mga sensitibong file ng walang surveillance? Sa likuran ko, pumasok si Robert kasama ang dalawang pulis. Kinuha nila ang USB drive mula sa nanginginig na kamay ni Lara. Pinadala lang ako ni Beatrice. Pinagbantaan niya ang pamilya ko. Pagdadahilan ni Lara, ang kanyang boses ay puno ng takot. Kay Beatrice mo na lang ipaliwanag yan sa korte. Pero bago ka umalis, pakisabi kay Sebastian, ang bidding price na nakuha mo, doble yun ang tunay naming bid. Sa oras na mag-submit siya ng proposal based sa numerong yan, malulugi ang Mondragon Company ng mahigit 1 bilyong piso. Napaupo si Lara sa sahig. Tila nawala ng lakas. Inutusan ko si Robert na ilabas na siya. Pag alis nila, kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan si Sebastian Mondragon. Hello, Sebastian? Panimula ko nang sumagot siya. Salamat sa regalo mong spy. Dahil sa kanya, mas naging madali para sa akin na kontrolin ang susunod mong pagkatalo. At pakisabi kay Beatrice, huwag siyang masyadong matulog na mahimbing. Dahil ang susunod kong kukunin ay hindi lang ang kanyang dangal, kundi ang kalayaan niya. Pinatayan ko siya ng tawag bago pa siya makasagot. Humarap ako sa bintana. Tanaw ang mga ilaw ng syudad. Ramdam ko ang pagyakap ni Alejandro mula sa likuran ko. You're ruthless, Cindy. I love it. Bulong ni Alejandro. Hindi pa to ruthless, Alejandro. Sagot ko habang nakatingin sa refleksyon namin sa salamin. Ito ay paglilinis lang ng mga kalat. Ang tunay na hagupit ay darating kapag nalaman ni Sebastian
na ang babaeng inaakala niyang alas ay magiging mitsa ng kanyang tuluyang pagbagsak. Ang laro ay naging mas personal na at sa bawat galaw, sinisiguro kong ang bawat hakbang ni Beatrice at Sebastian ay patungo sa bangina. Ako mismo ang humukay. 1 bilyon? 1 bilyong pisong nawala sa akin dahil sa kawalang alam mo, Beatrice. Umalingaw-ngaw ang boses ni Sebastian Mondragon sa loob ng kanyang madilim at malawak na study room. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng tabako at mamahaling alak, pero mas matindi ang amoy ng panganib. Isang kristal na ashtray ang lumipad at tumama sa pader. Ilang pulgada lang ang layo mula sa ulo ni Beatrice. Sebastian, hindi ko alam. Sabi ni Lara, nakuha niya ang tamang files. Pinanood ko siyang i-copy yun. Nanginginig ang boses ni Beatrice. Ang kanyang dating makinis na muka ay puno na ng luha at takot. Nakasandal siya sa bookshelf at hindi makagalaw. Lumapit si Sebastian sa kanya. Ang kanyang mga hakbang ay dahan-dahan. Tila isang leon na sinusuri ang kanyang biktima bago ito lapain. Hinawakan niya ng mahigpit ang panga ni Beatrice. Sapat na para mapaaray ang babae. Akala ko ba'y kilala mo si Cindy? Akala ko ba ay alam mo kung paano siya mag-isip? Baliw ni Sebastian. Ang kanyang mga mata ay nanilisik sa galit. Pinaglaruan tayo ng pinsan mo, Beatrice. Ang bidding price na ibinigay mo sa akin ay 1 pain. Dahil doon, nakuha ng Detores Group ang port project sa presyong alos wala silang kalaban-labang. Abang ako ay nagmukhang hibang sa harap ng gobyerno. Patawarin mo ako, Sebastian. Hayaan mo akong bumawi. Gagawa ko ng paraan. Isang malakas na sampal ang nagpatahimik kay Beatrice. Tumalsik siya sa sahig. Ang kanyang labi ay nagsimulang dumugo. Bumawi? Paano ka babawi? Wala ka ng silbi sa akin. Akala ko ay makakakuha ko ng alas sa'yo. Pero isa ka lang palang pabigat. Sebastian, please, wag mong gawin to. Pagmamakaawa ni Beatrice habang pilit na gumagapang palayo. Pero hinawakan siya ni Sebastian sa buhok at sapilitang itinayo. Pinatira kita rito. Binihisan kita ng mga diamante. At ibinigay ko sa iyong lahat ng luho na kinuha ni Cindy. At ang isusukli mo sa akin ay kahihiyan? Sa tingin mo ba ganun ako kadaling lokohin? Kinuha ni Sebastian ang kanyang cellphone at may tinawagan. Dalhin niyo rito mga gamit niya. Itapon niyo sa labas. At tawagan niyo mga tauhan ko. May bago silang entertainment para sa gabing to. Huwag, Sebastian! Huwag! Sigaw ni Beatrice, pero tila bingi ang lalaki sa kanyang mga pagsusumamo. Samantala, sa kabilang dulo ng syudad, nasa loob kami ni Alejandro ng isang pribadong sasakyan. Nakasandal ako sa kanyang balikat habang pinapanood sa aking tablet ang live feed mula sa nakatagong kamera sa suot na brooch ni Beatrice. Isang regalo na ipinadala sa kanya noong nakaraang araw bilang peace offering kunwari. Masyadong malupit, Sebastian. Puna ni Alejandro habang tinitingnan ng screen. Dapat na ba nating itigil ang panunood? Hayaan mo siyang maramdaman ng hirap, Alejandro. Gusto kong malaman niya na ang pagpili kay Sebastian ay hindi pag-akyat sa tuktok, kundi pagtalon sa madilim. Pero hindi ko hahayaang mawala siya sa kamay ni Sebastian. Kailangan ko pa siyang humarap sa korte para sa kaso ni Jason. Robert, ihanda ang mga tao. Sa oras na ilabas nila si Beatrice sa mansyon ni Mondragon, kunin niyo siya. Pero huwag niyo siyang dalhin sa hotel. Dalhin niyo siya sa pinakalumang bodega ng Santiago Group. Gusto ko siyang makaharap ng kaming dalawa lang. Yes, Ma'am Cindy. Sagot ni Robert. Tumingin ako sa labas ng bintana, sa mga ilaw ng syudad na tila maliliit na diamante. Ang bawat luhang pumatak sa mga mata ko noon ay may katumbas na pagdurusa ngayon para sa mga nagtraidor sa akin. Cindy, pagkatapos ito, magiging masaya ka na ba? Hindi ko alam, Alejandro, pero ang alam ko, wala nang makakaapak sa akin muli. At sa oras na matapos ko ng pagganti ko, gusto kong itayo ang isang bagong kumpanya na wala ng anino ng nakaraan. Hinalika ni Alejandro ang aking noo. Kasama mo ko sa bawat takbang, my love, kahit gaano pa kadilim ang tahakin mo. Ang gabi ay mahaba pa, at ang tunay na paghuhukom ay hindi mangyayari sa loob ng isang boardroom, kundi sa isang dilim kung saan ang lahat ng katotohanan ay lumalabas. Ang amoy ng kalawang at lumang krudo ang sumalubong sa akin sa loob ng abandonadong bodega ng Santiago Group. Sa gitna ng silid, sa ilalim ng isang bumbilyang kumukurap-kurap, nakatali sa isang silya sa Beatrice. Wala nang kintab ng kanyang pulang gown. Punit-punit na ito at ang kanyang mukha ay puno ng pasa mula sa kamay ni Sebastian. Cindy, patawarin mo ko. Nanginginig niyang bulong nang marinig ang tunog ng aking stiletto sa semento. Huminto ako sa tapat niya.
Hindi ko naramdaman ang saya na inaasahan ko. Sa halip, isang malalim na pagkapuot ang namayani. Iniwan ka ni Sebastian sa kalsada, Beatrice. Kung hindi ka kinuha ng mga tao ko, baka nasa ilalim ka na ng tulay ngayon o ibinenta na sa kung saan. Mas mabuti pa yun kaysa makita ang mukha mo. Ubo niya sabay dura ng dugo sa sahig. Akala mo ba nanalo ka na? Akala mo ba dahil nakuha mo si Alejandro ay ligtas ka na? Nanalo na ako, Beatrice. Wala na kayo ni Jason. Ang kumpanya ay sa akin na. Ano pa bang kulang? Tanong ko habang pinagmamasdan ng kanyang pagod na hitsura. Biglang tumawa si Beatrice. Wala ka talagang alam, Cindy. Sa tingin mo ba, aksidente lang ang paglubog ng barkong sinasakay ng mga magulang mo 10 taon na nakakalipas? Sa tingin mo ba, tadhana lang ang pumatay sa kanila para maaga mo makuha ang mana mo? Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ang kamatayan ng mga magulang ko ang pinakamasakit na bahagi ng buhay ko. Anong sinasabi mo? Ang tatay ni Jason at ang tinitingala mong si Alejandro de Torres. Silang nagplano niyon. Kailangan nilang shares ng Santiago Group para sa kanilang expansion. Ang tatay ni Jason ang gumawa ng paraan sa makina ng barko. Pero si Alejandro nagbigay ng go signal. Hindi totoo yan. Sigaw ko, sabay hawak sa balikat niya at niyanig siya. Nagsisinungaling ka. Gusto mo lang kaming sirain. Bakit ako magsisinungaling ngayon? Wala nang mawawala sa akin, Cindy. Tingnan mo mga files sa secret safe ni Alejandro sa library niya. Hanapin mong Project Phoenix. Doon mo makikitang lagda niya sa tabi ng insurance claim ng mga magulang mo. Ginamit ka lang niya, Cindy. Pinakasalang ka niya para tuluyang mailibing ang sekretong yan at para makuha ang buong Santiago Group na walang kahirap-hirap. Nabitawan ko siya. Parang umikot ang paligid ko. Ang lalaking nagligtas sa akin sa ulan. Ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking katawan at kaluluwa, siya rin ba ang dahilan kung bakit ako naulila? Cindy? Narinig ko ang boses ni Alejandro sa likuran ko. Papasok siya sa bodega. Bakas ang pag-aalala sa kanyang muka. Tumingin ako sa kanya. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko na makita ang aking tagapagligtas. Ang nakikita ko ay isang estrangherong may madidilim na lihim. Totoo ba, Alejandro? Tanong ko, ang boses ko ay halos hindi marinig. Ang Project Phoenix, totoo ba? Huminto si Alejandro. Ang kanyang mukha na laging kalmado ay biglang nabalot ng gulat. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Hindi siya nagkapagsalita agad. At ang katahimikang yon ang bumasag sa huling piraso ng puso ko. Cindy, let me explain. Huwag kang lalapit. Huwag mo kong hahawakan. Tumalikod ako at tumakbo palabas ng bodega. Iniwan ang tumatawong si Beatrice at ang lalaking akala ko ay mahal ako. Ang paghihiganti ko ay hindi pa tapos. Ngayon, ang tunay na kaaway ay nasa loob na ng sarili kong tahanan. Cindy, makinig ka sa akin. Hindi ganun kadali ang lahat. Sigaw ni Alejandro habang hinahabol ako sa malawak na garden ng mansyon. Huminto ako sa tapat ng fountain. Ang ulan ay muling bumubuhos. Tila inuulit ang gabi kung kailan kami unang nagkita. Humarap ako sa kanya. Hawak ang isang folder na kinuha ko sa kanyang secret safe. Ang ebidensya ng Project Phoenix. Hindi madali. Alejandro, ang pirma mo ay nandito. Pinanood mo silang mamatay para lang sa expansion ng kumpanya nyo? Sigaw ko. Ang mga luha ko ay humahalo sa patak ng ulan. Kinamit mo ako. Pinulot mo ako sa ulan hindi dahil naaawa ka, kundi dahil gusto mo masigurong hindi ako magtatanong tungkol sa mana ko. Lumapit si Alejandro. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Totoo, Cindy. Noong una, yun ang plano. Pero minahal kita. Hindi ko inasahang mahuhulog ako sa iyo. Sinubukan kong itago ang lahat dahil ayaw kong mawala ka. Huli na ang lahat, Alejandro. Dahil sa gabing to, mawawala na ang lahat sa iyo. Ang De Torres Group, ang Santiago Group, lahat ng pinaghirapan niyo ni na Jason at ng tatay niya ay susunugin ko. Pinindot ko ang isang button sa aking cellphone. Isang send command para sa lahat ng ebidensya, ang fraud ni Jason, ang illegal na gawain ni Sebastian, at ang krimen ni Alejandro sa likod ng Project Phoenix. Ipinadala ko ito sa lahat ng major news outlets at sa National Bureau of Investigation. Anong ginawa mo? Bulong ni Alejandro, tila nawala ng lakas. Pinalaya ko ang sarili ko. Ang yaman na to ay nabuo sa dugo ng mga magulang ko. Ayoko nito. Ipinasa ko na rin ang lahat ng shares ko sa isang charitable foundation para sa mga biktima ng corporate greed. Wala na tayong kumpanya, Alejandro. Wala ka na rin kapangyarihan. Biglang dumating ang mga sirena ng pulis.
pinalibutan nila ang mansyon. Nakita ko ang pagdating ni Robert, hindi bilang bodyguard ko, kundi bilang witness para sa NBI. Tinitigan ko si Alejandro ng huling beses. Minahal kita, Alejandro. Iyon ang pinakamalaking pagkakamali ko. Pero higit sa pag-ibig mo, mas mahal ko ang katarungan para sa mga magulang ko. Cindy. Hinawakan niya ang kamay ko. Pero sa pagkakataong ito, wala na ang init. Dinala si Alejandro ng mga pulis. Pinanood ko siyang pumasok sa sasakyan. Kasunod ng balita na nahuli na rin si Sebastian Mondragon sa airport. Si Jason ay nabubulok na sa selda. Si Beatriz ay nasa ospital dahil sa mga pasa. At ngayon, ang pinakamakapangyarihang de Torres ay susunod na rin sa kanila. Pag-alis ng mga pulis, naiwan ako mag-isa sa gitna ng ulan. Wala na akong mansyon, wala na akong kumpanya, wala na akong Alejandro na sandigan. Pero sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakahinga ako ng maluwag. Inalis ko ang aking engagement ring at dahan-dahang inihulog sa fountain. Tapos na. Bulong ko sa hangin. Naglakad ako palabas ng gate. Bit-bit lang ang isang maliit na bag na naglalaman ng mga lumang litrato ng mga magulang ko. Hindi na ako ang babaeng niloko ni Jason. At hindi na rin ako ang reynang nilikha ni Alejandro. Ako si Cindy Santiago, malaya, matapang, at sa wakas, buo na muli. 5 taon ang lumipas. Nakatayo ako sa balkonahe ng aking sariling disenyo na penthouse sa Singapore. Wala na ang mabigat na aura sa aking mga mata. Ang kumpanyang itinayo ko mula sa abo, ang Santiago Innovation, ay isa na sa pinakamalaking tech firm sa Asia. Itinayo ko ito nang walang tulong ng kahit sinong lalaki, kundi gamit ang sarili kong talino at pagod. Ma'am Cindy, handa na pong sasakyan para sa charity gala sa Maynila. Tawag ng aking sekretarya. Ngumiti ako. Ang pagbabalik ko sa Pilipinas ay hindi na para sa paghihigante. Noong nakaraang buwan, nabalitaan kong nakalaya na si Jason. Pero wala siyang matutuluyan at nagtatrabaho na ngayon bilang isang kargador sa pier. Si Beatriz naman ay nananatili sa isang rehab facility, malayo sa karangyang dati niyang ipinagmamalaki. At si Alejandro, balita ko ay nananatili pa rin siya sa piitan, tinatapos ang kanyang sentensya. Minsan siyang nagpadala ng sulat, humihingi ng tawad. Pero hindi ko na yun binuksan. Sinunog ko ang papel bago pa man ito muling magising ang anumang alaala. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya, kundi para sa sarili kong katahimikan. Habang pababa ako sa lobby ng hotel sa Manila, isang pamilyar na boses ang tumawag sa pangalan ko. Cindy? Lumingon ako. Isang lalaking nasa mid-30s, matikas at may tapat na mga mata ang nakatayo roon. Si Liam, ang dating abogadong tumulong sa akin noong kasagsagan ng kaso laban sa mga de Torres. Siya ang nanatili sa tabi ko noong panahong tinalikuran ko ang yaman ni Alejandro. Liam, akala ko'y nasa New York ka pa. Bungad ko na may tunay ng ngiti. Binalitaan ako ni Robert na uuwi ka na daw. Hindi ko pwedeng palampasin ang pagkakataong makitang babaeng pinakamalakas na nakilala ko. Sabi niya habang iniaabot ang isang bouquet ng bulaklak. Naglakad kami palabas ng hotel. Wala na mga bodyguard na nakapalibot. Wala nang kaba sa bawat hakbang. Jason saw me at the pier yesterday. Pagkwento ko habang naglalakad kami sa parke. Tiningnan niya ako na may pagsisisi. Akala ko'y masasaktan pa ako. Pero Liam, wala na ako naramdaman. Kahit katiting na galit, wala na. Huminto si Liam at tiningnan ako ng malalim. Dahil sa wakas, Cindy, hindi mo na sila kailangan maging bahagi ng kwento mo. Ikaw na nagsusulat ng sarili mong pahina. Huminga ako ng malalim. Nilalanghap ang sariwang hangin ng gabi. Ang paghihigante ay matamis sa simula, pero ang tunay na kalayaan ay mas matamis sa dulo. Dati, kailangan kong pumili sa pagitan ng isang traidor at isang mastermind. Ngayon, pinili ko ang aking sarili. At sa pagkakataong ito, hindi ko na kailangan maging tauhan ng kahit sino. Ako si Cindy Santiago, at sa wakas, tapos na ang sakit na naranasan ko dahil malaya at masaya na ako kung anong meron ako ngayon. At dito na po nagtatapos ang full story ng ating kwento. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga susunod na stories na nais kong ibahagi sa inyo. Comment lang po kung magustuhan niyo ang kwento at kung saan nakarating ang ating kwento. Maraming salamat po!